Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan sa Guitarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 22 to 28. Maraming salamat muna sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na to, in description below. This is a general reading sa Guitarius, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundong ito, kaya wag nyong kayo masyadong maapektuhan na ha. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang energy mo. Okay, guardian. Uy, you are on your loved ones. You and your loved ones are safe and spiritually protected. Uy, may nagbabantay sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. You are supplied for today and all of your tomorrow. Tabang ganda ng energy mo dito. Siguro andito ka sa sitwasyon mo na sa feminine energy kasi ito no? You feeling relaxed, siguro andin yung resting time, makakapag-relax ka na, yung mga ganyang sitwasyon. No, may mga ganong bagay. O andun na yung sitwasyon na, kasi violet siya, diba? Tapos andito na rin mga bulaklak. Feminine energy to. Lalaki ka man o babae wala ko sinasabi na, kahit ano yung gender mo dito. Or you need to relax, no? Sarakit ako dito. Siyempre, kung titinay ko dito si guardian mo, andito kasi protected ka ni guardian mo. Kumbaga, sabi nga dito, di ba, gusto niya maging safe ka dito. Pero siyempre, tulungan mo rin siya. No? Sa nakikita ko dito. Tulungan mo din siya. At kailangan, alam mo yung, mag-trust ka sa intuition mo, alam mo yung target mo rin. Kailangan. No? Kung kailangan minsan humingi ka ng tulong sa kanya para mag-guide ka niya sa mga decision making mo gawin mo. Kasi nandiyan siya sa iyong tabi. 3, 14, 28, 30, 13. Baka connected sa iyong mga numbers na yan. Okay. Pero tayong Pisces, Capricorn, Libra, Cancer, Aries. Okay, so nakita ko sa iyo dito, may mga may mga may buntis, o may baby, may mga anak, o may new member of the family. Yan. Tao man yan o pets man yan, may ganun ako nakikita. There's a new beginning happen sa buhay mo. Ibig sabihin, meron ka na namang panimula. No? Ibig sabihin, may isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na magtatapos na, or natapos na, or matatapos na. Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. Andito rin yung sitwasyon na may mga naganap o magaganap na maaring magiging very playful ka or hindi mga excitement situation. Saya, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. And then, syempre, nahandito din yung iba sa inyo ay meron akong nakikitang mag-change ng journey nyo. Yes, there's a changes happen ng journey. Pero kasi katabi siya si Fox sa nakikita ko dito. Tapos andito rin nakatingin siya rin doon. Ang nakita ko dito, medyo yung change of journey nito, sana hindi lahat, medyo hindi maganda, no, sa nakikita ko dito. Maring may mga bagay na mahata ka sa nakaraan, kaya handin yung changes of situation mo na nahata ka na nakaraan o nahata ka ng mga pangyayari sa nakaraan. Yun na nakikita ko sa dito. And then also, sa iba dito, there's a movement, no? Kumbaga may movement na nagaganap. Ako nakikita sa iyo. Someone's wearing a mask dito. May taong hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Sa nakikita ko dito, may sneaky person, may cheating, o may mandaraya. As in meron. Mag-ingat ka. Andito rin na may iba din sa inyo is may travel, no? Maaring mag-travel kayo. O nag-travel o magta-travel or thinking for a travel. O tapos maaari naaalala mo yung mga, kung nag-travel kasi, naaalala mo yung mga memory doon.
no? And then, nandito rin, ang nakikita ko sa iba sa inyo, may sinasabing vehicles. Hindi ko alam kung bumili ka ba ng vehicles, magpapagawa ka ba ng vehicles. Basta may gulong, ganyan. Pwede rin na ganun. O, sana, walang mangdaya sa'yo. Halimbawa, nagpagawa ka ng vehicles, tapos yung pinagpagawaan mo, dinaya ka, diba? Sana wag ganun, no? Meron kasi ako nakitang cheating or pandaraya o mandaraya. May tao dito makasarili o may tao dito nakasuspe-suspecha. Sabihin, may nagmamadjag sa'yo o may minamadyagan ka, vice versa. Ingat ka, no, sa nakikita ko dito kasi meron ka daw mga kamalian na magaganap. May mga mali kang may maling desisyon. Maling desisyon. O maling pangyayari. Siyempre, nandito na you need to be matured. No, sa nakita ko to. You need to be matured. May mga bagay na talaga na kailangan mo umpisahan, kailangan mo maintindihan, at kailangan mong matuto. No? And then, in that situation, ay kailangan mong magretiro. No? Sa nakita ko ito. Kung may mga hindi bagay na hindi naging maganda in the past, you need to retire dun sa bagay na yun and start a new beginning into your life. Okay naman sa into your life ay may magre-retiro or something retirement. Either to a love life or sa trabaho. Yun nakita ko. Or maaari magbabago na siya ng trabaho, mga ganang sitwasyon. Energy. Energy ni Sagittarius. The Fool. Ganda naman ang energy mo. Pero depende yan. Depende yan. Tingnan natin. Oh. Okay, ang energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo dito, andito ka sa sitwasyon mo sa buhay mo na magkakaroon ka ng pagre-resetting sa buhay mo. Ibig sabihin nga, sabi ko sa'yo kanina, na may magtatapos sa buhay mo, no? Or something ending into your life and you're starting a new beginning. Ngayon, kumbaga may uumpisahan ka o may uumpisahan kang muli o may pag-uumpisa na sitwasyon. This week, ang nakikita ko na energy mo ay may mga bagay na magkakaroon ka ng pag-isolate sa sarili mo, no? Kung paano ba mag-umpisang muli, paano ba dapat gawin, ano ba dapat, may mga ganung pag-iisip, no? May mga sitwasyon na nagiging difficult sa yung decision mo this week, kanya may mga bagay na mabibiingkot ka in the middle, may mga bagay na titimbangin mo o babalansihin mo, magkakaroon ka ng mga decision making, ng choices to decide to a situation. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Medyo, ang nakikita ko sa iyo, may lungkot no? This week may lungkot or, hindi ko naman sinasabi na nanghihinayang ka o nagkaroon ka regret. Siguro, andito lang yung sitwasyon na disappointment. Disappointment about your decisions in life. Yun ang nakikita ko sa dito. Sa iba sa inyo, ha. Sabi dito, you need mo daw, harapin yung takot mo. Facing a difficult decisions in life. Kasi ikaw rin naman magawa niyan. Tingnan natin. Anong parating kay Sagittarius? Anong parating kay Sagittarius? Ano yan, universe? Yeah. Explain niyo po sa akin. Eto po. Okay.
Okay, ang parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, andito ka sa sitwasyon mo na ano na makakaramdam ka ng pagka-boring, ganyan. May mga bagay na magpupursige ka na naman this time. Siguro magiging workaholic ka this time, magpo-focus ka, gagawa ka ng gagawa. Ganyan, sa nakikita ko dito. Pero, ang nakikita ko sa'yo dito, hindi ka masaya. No, kumbaga, there's a weak, medyo weak yung energy mo sa akin this week. Sagittarius, sa nakikita ko dito, may feeling bored ka kasi, no? May mga bagay na iisipin mo. Ganyan. May mga bagay na i-analyze mo, parang you want to progress or magiging patient ka this week sa iba sa inyo. May mga daydreaming ka, fantasizing, ganyan. May mga i-illusionin ka actually din sa iba sa inyo. And then also, may mga bagay o sitwasyon na naulit na noon na mauulit muling ngayon. Yun na nakikita kong parating sa'yo. Kaya mag-ingat ka. No? Huwag kang pabigla-bigla ng desisyon. You need mo mag-trust sa intuition mo. Be patient to make a choices. And basta wag mong madaliin ang lahat ng bagay. Kung kailangan i-progress, i-analyze, or kailangan ng strategizing or as in kailangan mong harapin. May mga bagay na kailangan mong harapin to heal, to change. Mga ganyan. Huwag mo na ulitin yung nakaraan dati. No? Yun. Ba dito malalack of effort daw kayo. Lack of effort, lack of focus, ganyan. Siguro pagka-dismaya, parang mga ganun. Tingnan natin. Ano dapat iwasan ni Sagittarius? Ano pong dapat iwasan ni Sagittarius this week? May sitwasyon ka na paulit-ulit. Ano yun? Hindi natuto yarn. Kaya natin, dapat iwasan. Okay. Okay, Sagittarius, iwasan mo daw isang bagay na hindi ka maging wise sa buhay. Ang hindi mo gamitin ang utak mo. Ang matalo ka ng puso mo. No? Iwasan mo rin na hindi ka maging strong this week. Umiwas ka na ang pera mo tumapon ng tumapon o matalo ka ng iyong emotion dito sa nakita ko dito. Iwasan mo din na hindi ka magkaroon ng acceptance sa mga lesson na naganap o nagaganap sa buhay mo. You need to accept yung mga lesson na yun. I-adapt mo yun, ha? Iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Iwasan mo din na magkaroon ng mental trap kung saan man yan. Iwasan mong hindi makapag-let go. Iwasan mo, may mga bagay kasi na need to let go no? May mga bagay na kailangan mo nang i-release into your life, or may mga bagay na, halimbawa sa pera, magastos ka, i-release mo yun, di ba? O halimbawa sa karelasyon, di ba, masyadong pagod ka na at ayaw mo na doon. O kaya sa trabaho mo, pagod ka na, ayaw mo doon kasi ang baba naman ng sahod mo. It's up to you, di ba? Nasa sa'yo yun. No? Ang nakita ko dito. Kailangan lang sa'yo talaga is a clarity, itama yung mga mali. Yun ang nakita ko dito. Iwasan mo na hindi ka makapag-start a new beginning sa buhay mo. Focus to a new beginning, to a new situation, hindi practical actually, no? Iwasan mo na hindi ka maging practical. Release all the baggage, no, dito. Or whatever holding you back pa sa nakaraan, you need to release din yun sa nakita ko dito. And moving forward, thinking to the future. Kasi nandito si Ace.
Love. Ingatan mo yung pera nyo, ha? O yung sarili nyo rin. Iwasan mo yung ano, yung bahala na situation. Iwasan mo yun. Isipin mo, tandaan mo, kapag emotion is high, intellect is low. Nakabobo. Love is lahat. Magulang, kapatid, pamilya, karelasyon, kaibigan. Iba dito, family. Iba dito, family to. Tingnan natin. Pero iba dito, ano dito, twin flame. This week, hindi naman siya may tao lang na nag-iisip no? Kung kayo sa kahiwalayan nitong tao na to, itong tao na to, babalik to. Magkakaroon ng reconciliation or hingi siya ng tawad sa iyo, no? May getting together sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo ay, kasi gusto niya uli na dalawa ba tao mo? Iba dito dalawa tao. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng may tao. Yung isa inyo, matagal na kayo nito. Yung isa, may bagong tao dito na nagkakaroon sa'yo ng attraction. Ibig sabihin, may taong humahanga sa'yo, na-attract sa'yo, ng attention mo, ganyan. Yun na nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay, may reconciliation. Gusto niya uli na magkaroon ng recovery dito sa relationship na ito. Gusto kanya kausapin at gusto niya uli magkaroon ng resetting sa iyo. No? Sa hindi naman, kundi sa family naman, ang sa nakikita ko dito, this week, ay mga magaganap o mangyayari na ikaka-excite ng family mo or ng karelasyon mo. Yan ang nakikita ko dito. Pwede rin na, you sharing each other na pagmamahal o kaya mga problema, ganyan. Yun. And then also, siguro may mga celebration, mga iba sa inyo, ganyan. Celebration, getting together, yun sa iba sa inyo this week. Sa iba sa inyo, kung kayo magka-relasyon nito, sa nakikita ko naman sa inyo, andito naman yung, accept nyo yung isa't isa, no? Andito naman yung development, andito naman yung sitwasyon na love, happiness, enjoy kayo sa isa't isa when it comes sa magkakarelasyon dyan. Maaari magkita kayo, no? Kung nasa ibang bansa itong tao na to o nasa ibang lugar, ganyan, baka magkita kayo or uuwi siya or uuwi ka. Yan. Pero may pagkikita or may getting together nga, kumbaga. Sa nakikita ko dito. Sabi sa inyo, kung sa relasyon kasi, nagkakaroon kayo na improvement. Kumbaga, na-enjoy nyo yung bawat isa. No? Sa, bawat isang achievement sa buhay. Yun, nag-enjoy kayo. Kumbaga, may mga nangyayaring exciting situation sa inyo. Kumbaga, nahando na yung sitwasyon na may mga bagay hindi na, syempre may mga pinagdadaanan na hirap, pero handuin yung nagiging patient ang bawat isa or sa magkakasama to nagiging patient ang bawat isa na nagkakaroon naman ng healing or recovery ang bawat isa, Kumbaga, andun na rin naman kayo sa committed kayo na matagal na kayong committed sa isa't isa. Kumbaga, andun naman yung effort ng isa na gawin na maging masaya yung relationship. Ganun. Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang money ni Sagittarius. Kamusta yung money ni Sagittarius this week? This week. Parang may naano akong kanta. Sabi, sa intuition ko, sabi niya, love, can't you see I'm alone? Can't you see a little love is all I am? Alam niyo ba yung kanta na yun? Parang pumasok siya sa, baka meron sa inyo nakaka-relate doon. Baka may naghihintay sa'yo, di ba? Kasi pumasok siya dito. Ocean deep yun Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. Di ba sabi ko sa'yo kasi meron bagong tao dito. Or kung babalik man siya or bagong tao, meron dito, di ba? Di ba? Meron.
Tingnan natin ang iyong money. This week. Okay. Mukhang may pagbibigyan ka ata ng pera this week Hindi ka stable sa money mo. Ibig sabihin, may pagbibigyan ka ng pera o may tutulungan ka dito sa money mo. Maring anak mo, kapatid mo, connected sa iyo ito. When it comes sa money, hindi ko nakikita stable ka pero may pumapasok na pera sa iyo. Pero you're not stable. Medyo danger. Danger yung money mo As in danger. Hindi siya stable as in. Pababa, pabaksak. Yun na, kailangan mo balansin. Kasi hindi to stable. Danger to. Sa nakikita ko dito, may pumapasok pero mas may danger siya. No? Kailangan mong maging more on matured dito when it comes sa pagpapatakbo ng money mo. Kasi nagkakaroon ng chaos yung money mo or kaya sa iba may mga bagay na na overspending sa iba sa inyo. Kaya nakikita ko dito. Ingatan nyo. Ang hirap umahon. Alam mo yung ang daling gumastos pero pag aahon ka, ang hirap. No? Di ba kung marunong ang lumangoy. Kaya ingatan niyo yung money nyo Tingnan natin yung career or job. Kamusta ang career or job ni Sagittarius? This week. The world. Okay. When it comes sa career or job mo, sa nakikita ko dito, dito ka sa sitwasyon mo na this week siguro, alam mo yung kinakailangan. Ganyan. Halimbawa, ayaw mong pumasok pero kailangan diba? Ayaw mong gawin pero kailangan Alam mo yun, hindi yung pagod. hindi yung hindi kayang i-accept o ayaw na, mga ganun. Parang gusto mo na lang magpahinga na lang muna. Yung parang hindi ko kasi nakikita yung saya. Alam mo yun? When it comes sa career and parang hinahide mo na lang din kasi nararamdaman mo when it comes sa meron ka sa ngayon. Sa nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay na maaring gusto mo nang tumawid o gusto mo nang mag-iba ng trabaho as in. At kaso na doon lang din talaga yung pag-aalala sa nakikita ko dito. Nag-iisipan mo rin kasi parang doon ka sa bagay mo na naghihintay ka na lang din ng sign kung kinakailangan ko na ba. May offer sa'yo sa universe. May offer kasi magkakaroon ng changes sa'yo. Mag-trust ka lang sa intuition mo kasi iba sa inyo, there's an offering ako na nakikita na parating sa iba sa inyo. Iba sa inyo maaring abroad or maaring iba sa inyo is a new work. Yan, there's an offering of new opportunity coming sa buhay mo. Depende lang sa iyo kung magiging hangman ka lang talaga this time sa iyong merong career or trabaho this time sa nakita ko dito. Yung iba dito kasi hindi kayo makaalis no? Parang kahit na hindi kayo masaya, tanggap nyo. Pero naghihintay lang kayo ng sign lang din. No? Pero may darating daw. Iba sa kanyo nagtitimpi lang kayo Baka nga iba dito may mga pag-aaralan kayo. Iba dito maaring nasa kayo or papasok or nasa social media kayo. Sa nakikita ko dito. Kaso yung social media nyo parang hindi ko nakikitang nagsasucess dito. Keep fighting lang. No? Kailangan mo ulit mag-umpisa. Sa ngayon yung career mo medyo hindi ko pa nakikita na na magiging maganda siya. Pero huwag kang tamarin, magpursige ka Magpursige ka. No? Baka iba sa inyo night shift kayo. Ganyan, magtulog-tulog ka rin pag may time kayo Kumbaga, kung gusto niyo umalis medyo may delay sa nakita ko dito. Kasi may mga unfinished business kayo, lalo na kung danger yung money nyo, di ba? Kung mag-change ka ng trabaho, paano na ibabayarin ko, yung mga ganyan sitwasyon. Advice. Kaya medyo nakita ko sa'yo, kahit ayaw mo,
ay gusto, nandiyan ka pa rin. Yung mga bagay na gusto mo nang bumitaw, mga ganyan. Ang advice sa'yo. Alam mo ba, Sagittarius, may mga tao na pinag-uusapan ka. May mga tao na pinag-uusapan ka, makakarinig ka na information or communication sa tao na sinungaling or maaari makakarinig ka ng hindi magandang pag-uusap sa nakikita ko dito. And then, tsaka, may mga taong i-judge ka, may pag-judge, may taong magiging masungit, may tao na ano to? May tao na mangiling lang, mandaraya, may tao na, sila, sana hindi ikaw ito, no? May tao dito na ano parang magiging suplado, ganyan. Masakit magsalita, may tao nakikita dito. Baka ikaw to or someone, ganyan. May taong bitter. May tao dito na magiging cold, ikaw magiging cold or someone is cold. No? Okay, ang advice sa'yo, tatandaan mo palagi, make a plan, huwag kang mawala ng pag-asa, be confident, speak out, and then chase your dream, ang sinasabi rin dito. Tsaka may mga bagay na kailangan mong mag-transform, may mga bagay na kailangan mong ikat o alisin sa buhay mo. Sinasabi rin dito na you need to see the fact before kang magdidesisyon sa buhay mo. Balance and controlling, tandaan mo, magkaroon ka muna ng pag-i-evaluate sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo bago ka magdesisyon. Yun ang palagi mong tatandaan. Magpakatotoo ka lang in a nice way, in a good way, no, in a fashionate way. O di ba, lahat sinabi ko na, mga ganon. And syempre, chase your dream, make a plan. Ha? Wag kang kangaroo or pabigla-bigla ng desisyon. Kailangan mo mag-focus. Arigatou namasay, God bless.